Bakit tuwing Miyerkules ng gabi, may batang nawawala sa baryo namin? Naghang ang tanong sa hangin, isang hibla ng kaba na humabi sa maalinsangang gabi. Iyon ang unang sinabi sa akin ni Diane nang dumating ako. Si Diane, kaibigan ko noong bata pa, ang dahilan kung bakit nandito ako sa liblib na sulok ng Pilipinas. Ang sasakyan, isang luma at sirasirang Toyota, ay umugong na hininga nito nang huminto kami sa bahay. Nakatayo ito sa pinakadulo ng baryo ng San Roque, isang nag-iisang bantay sa pagpasok ng gubat. Ang bahay, isang gumuho na bahay kubo, ay nakahilig, tila pagod na sa mga taon ng paglaban sa mga elemento. Ang pintura nito ay nagbabalat, ang kahoy ay namansahan ng nakasusulasok na berde dahil sa walang tigil na ulan. Ito na yon, sabi ko, mahigpit ang boses. Hindi ito ang engrandeng bahay na naisip ko para sa aking ama at sa akin. Ito ay kay Diane, ipinahiram sa amin hanggang sa makahanap kami ng sarili naming lugar. Malayo sa ingay, sabi ni Diane, halos pabulong ang boses niya, malayo sa lahat. Malayo sa ingay, malayo sa lahat. Ang aking ama, ang kanyang mukha ay may marka ng pagod sa buhay na kanyang ginugol, ay lumabas sa sasakyan. Tiningnan niya ang bahay, malayo ang kanyang mga mata, tila nakakakita ng isang bagay na hindi ko nakikita. Salamat, Diane, bulong niya. Maraming salamat. Salamat, Diane. Maraming salamat. Tumango lamang si Diane, ang kanyang madilim na mga mata, laging mapagmasid, ay sinusuri ang tanawin. Mag-ayos na tayo, sabi niya, biglang naging parang negosyo ang boses niya. Ang loob ng bahay ay kasing sira ng labas. Sumasayaw ang mga butil ng alikabok sa kaunting liwanag na sumasala sa maduming mga bintana. Ang hangin ay makapal at mabigat, amoy ng mamasamasang kahoy at ibang bagay, isang bagay na kumakamot sa aking lalamunan. Matagal nang walang nakatira rito, paliwanag ni Diane, na nag-etyo ang boses niya sa walang laman na espasyo. Dito nakatira ang lola ko. Pumanaw siya noong nakaraang taon. Ginugol namin ang susunod na ilang oras sa pag-aayos at paglilinis. Nakakabahala ang katahimikan ng lugar, naputol lamang ng kaluskos ng mga dahon sa labas at ng paminsan-minsang hiyaw ng ibon. Nang lumubog ang araw, naghahatid ng mahaba at nakakatakot na mga anino, lumamig ang hangin at ang mga anino ay tila humaba, gumulapay sa mga kakaibang hugis. Ang aking ama, na nagpapakita na ng mga senyales ng kanyang sakit, ay bumagsak sa isang sira-sirang upuan, maputla ang kanyang mukha. Magtitimpla ako ng tsaa, sabi ko, sinusubukan kong maging masigla. Habang pumunta ako sa kusina, napansin ko na ang lahat ng mga bintana ay nakatakip. Ang tanging pinagmumulan ng liwanag ay ang mga naglalahong baga ng paglubog ng araw. Hindi pantay ang mga tabla, at sa mga bitak, nakikita ko ang gubat na pumapasok, isang pader ng kadiliman na may tuldok ng pagningning ng hindi nakikitang mga mata. Nagtimpla ako ng isang palayok ng tsaa at dinala ito sa aking ama. Lumagok siya, ang kanyang tingin ay naliligaw pa rin sa kalayuan. Okay lang ba, tay? Tanong ko. Umiling siya ng dahan-dahan. Nakaramdam ako ng hindi mapakali, Franklin. Tila may nanonood sa atin. Ipinagsawalang bahala ko ang kanyang mga salita bilang mga pagpapaputok ng isang matandang lalaki na pinahihirapan ng sakit at pagkapagod. Bagong kapaligiran lang yan, tay. Masasanay ka rin. Ngunit habang lumalim ang gabi, lumakas ang hindi mapakali. Lumakas ang hangin, humuhuni sa mga bitak sa mga dingding. Sumasayaw at gumugulong ang mga anino sa mga sulok ng silid. Sinubukan kong muling tiyakin ang aking sarili, na iniugnay ito sa mga lagitik ng lumang bahay, ngunit isang paunahing takot, isang malalim na takot, ang nagsimulang gumulo sa aking tiyan. Ang unang tunog ay dumating bandang hating gabi. Isang pagkakamot, paulit-ulit, sa bubong. Hindi ang kaluskos ng hangin, ngunit isang bagay na sadyang ritmo. Pagkatapos, isang serye ng mga pag-click, na parang may pumukpok ng mga kuko sa mga kahoy na shingles. Napatigil ako sa aking kama, nakikinig. Baka daga lang, sabi ko sa sarili ko, ngunit tumayo ang mga buhok sa batok ko. Bumangon ako at gumapang sa bintana, sumisilip sa mga bitak.
Ganap ang kadiliman sa labas, isang nakasasakal na kumot ng itim. Nagpatuloy ang pagkakamot, sumama na ngayon ng isang mababa, mapait na ungol. Dumagundong ang puso ko sa aking mga tadyang. Pagkatapos, isang boses. Isang bulong, napakalabo na halos hindi marinig, ngunit tila tumusok sa mismong tela ng gabi, na nagsasalita sa isang wikang hindi ko maintindihan. Mula sa bintana. Mula mismo sa labas ng aking bintana. Halika. Napatalon ako nang hina ang aking hininga sa aking lalamunan. Hindi ko naintindihan ang mga salita, ngunit alam ko nang may katiyakan na nanginginig sa akin sa buto na ang boses ay tumatawag sa akin. At pagkatapos katahimikan. Nanatili akong nakaugat sa lugar, ang tunog ng aking sariling nagmamadaling paghinga ang tanging bagay na pumupuno sa silid. Dahan-dahan, umatras ako mula sa bintana, ang aking mga mata ay nakatuon sa madilim na salamin. Hindi ko kayang alisin ang pakiramdam na may nanonood sa akin mula sa kabilang panig ng belo. Natitisod ako pabalik sa kama, hinila ang manipis na kumot sa aking ulo, sinusubukang kumbinsihin ang sarili ko na panaginip lang ito. Ngunit habang nakahiga ako roon, nakikinig sa walang tigil na pagtambol ng aking puso, alam ko na ito ay simula pa lamang. Ang simula ng isang nakakatakot na bagay. Kinaumagahan, ang nakababahalang mga kaganapan ng gabi bago ay parang isang masamang panaginip. Sumisikat ang sikat ng araw sa mga bitak sa mga nakatakip na bintana na nagtataboy sa mga anino at takot. Ang aking ama ay tila mas mahusay, ang kulay ay bumabalik sa kanyang mga pisngi. Tulog ka ba ng mahimbing? Tanong niya, nakangiti sa akin. Nakatulog ka ba ng maayos? Tumango ako, ngunit ang alaala ng pagkakamot, ng pag-ungol, ng bulong sa bintana, ay nanatili tulad ng isang multo. Kumain kami ng almusal, ang aroma ng sinangag at tuyo ay pumupuno sa hangin, isang maikling pahinga mula sa laganap na pakiramdam ng takot. Ngunit habang kumakain kami, dumating si Dean, malungkot ang kanyang mukha. May nawawalang bata, sabi niya. Again. May nawawalang bata na naman. Naghang ang mga salita sa hangin, isang mabigat na timbang. Ang balita ay nagpalaki sa takot na nagliliyab sa ilalim ng ibabaw. Tiningnan ko ang aking ama, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng sarili kong pag-aalala. Ang tanong na tinanong ni Dean, bakit tuwing Miyerkules ng gabi, may batang nawawala sa baryo namin? Ngayon ay nag-etyo sa aking isipan. Iginiit ni Dean na sumama kami sa kanya kay Aling Mirasol, ang albularyo ng baryo, isang babae na kilala sa kanyang husay sa tradisyonal na pagpapagaling at panghuhula. Sa kabila ng pag-aalinlangan ng aking ama, matigas si Dean. Baka may alam siya, sabi niya, ang kanyang boses ay napuno ng pagkasuklam na hindi ko pa naririnig noon. Ang bahay ni Aling Mirasol ay nasa gilid ng ngayon. Ito ay maliit at hamak, ngunit ang hangin sa paligid nito ay tila sinisingil, mabigat sa amoy ng insenso at mga damo. Sa loob, ang mga dingding ay pinalamutyan ng mga sagradong ikon at naka-frame na mga larawan ng mga ninuno. Isang maliit na altar, puno ng mga kandila at handog, ay nakatayo sa sulok. Nagsisimula na ang tawas nang dumating kami. Isang maliit, takot na grupo ng mga taga-nayon ang nakaupo sa paligid ng isang mesa, ang kanilang mga mukha ay nakaukit ng pag-aalala. Sa gitna ng mesa, nakaupo si Aling Mirasol, ang kanyang kulubot na mukha ay naliwanagan ng nagliliwanag na kandila. Bumubulong siya ng mga orasyon sa isang mababa, ritmo na tono. Hawak niya ang isang baso ng tubig sa ibabaw ng isang plato, at dahan-dahan, maingat, tumulo ang mainit na wax dito. Tumigas ang wax na bumubuo ng mga kakaibang hugis. Pinag-aralan ni Aling Mirasol ang mga ito ng masinsinan, nakakunot ang noo. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya, basag ang kanyang boses. Nakita ko ang kadiliman. Nakikita ko ang kadiliman. Isang sama-samang paghinga ang lumaganap sa silid. Ang bata, nasa panganib. Ang bata, ay nasa panganib. Nagpatuloy siya sa pagbibigay kahulugan sa mga hugis sa wax, ang kanyang mga salita ay mahiwaga at nakakabagabag.
Nagsalita siya tungkol sa mga anino, tungkol sa mga bulong, tungkol sa mga bagay na nagtatago sa kadiliman, hindi eksaktong mga tao. Mga nilalang na di basta tao, bulong niya, ang kanyang mga mata ay gumagalaw sa paligid ng silid. Mga nilalang na hindi basta-basta mga tao. Ang aking ama, hindi kailanman naniniwala sa gayong mga bagay, ay nanghamak. Maikling kwento lang yan, bulong niya. It's just a story. Humarap sa kanya si Aling Mirasol, matalas ang tingin. Hindi lahat ng bagay ay katha, Ginoo, sabi niya, matatag ang boses. Minsan, ang mga kwento ang nagiging katotohanan. Hindi lahat ay kathang isip, Ginoo. Minsan, ang mga kwento ay nagiging katotohanan. Humarap siya pabalik sa tubig, nagpapatuloy ang kanyang pag-awit, na may tuldok ng mga hikbi mula sa mga magulang ng bata. Nagtagal ang seremonya ng maraming oras. Pagdating ng oras na natapos ito, ang silid ay makapal sa usok at ang hangin ay tila mabigat sa kawalan ng pag-asa. Nang umalis kami sa bahay ni Aling Mirasol, umuiling pa rin ang aking ama, pinawawalang bisa ang lahat ng ito bilang pamahiin. Ngunit hindi ko kayang alisin ang pakiramdam na nakakita si Aling Mirasol ng isang bagay na totoo, isang bagay na nakakatakot. Nang gabing iyon, pinahirapan ako ng mga bangungot. Nananaginip ako tungkol sa gubat, tungkol sa kadiliman na pumindot sa mga nakatakip na bintana ng bahay. Nananaginip ako ng isang bata, ang kanyang mga mata ay itim na hukay na nakatingin sa akin. Nananaginip ako ng isang figura, nakabalot sa anino, na nag-aanyaya sa akin sa kadiliman. Nakita ko ang aking sarili na naglalakad sa gubat, sa pilitan, walang lakas, na nakakakuha patungo sa pinagmumulan ng bulong na sumasagupa sa akin. Napalilibutan ako ng gumugulong, kakaibang mga hugis. Ang mukha ng bata ay nagbago, ang mga tampok nito ay nagiging sira-sira, malahayop. Ang huling bagay na nakita ko bago ako nagising ay isang flash ng mahaba, matalas na ngipin, isang sulyap ng dalisay, walang kapintasan na mali siya. Nagising ako sa malamig na pawis, mabilis ang tibok ng puso ko. Ang hangin sa silid ay tila makapal, nakasasakal. Natatakot ako, hinawakan ng napakalaking pakiramdam ng takot. Ang pakiramdam ng hindi mapakali ay nabago sa isang bagay na mas malakas, isang nakakapangingilabot na kamalayan sa paparating na presensya ng kasamaan. Kinaumagahan, nanatili ang takot. At alam ko, nang may katiyakan na nanahan sa aking mga buto, na ang mga bangungot ay higit pa sa mga panaginip lamang. Sila ay mga babala. Ang mga sumunod na araw ay isang pagpapahirap ng pagkabalisa. Ang pagkawala ng bata ay naghagis ng madilim na anino sa baryo. Kumalat ang takot tulad ng isang sakit. Nanatili sa loob ang mga tao, tahimik ang mga kalye. Ang tanging tunog ay ang kaluskos ng mga dahon at ang malayong, malungkot na mga daing ng hangin. Sinubukan ni Dean na manatiling masayahin, tinutulungan ang aking ama sa paligid ng bahay at sinasabayan ako. Ngunit naramdaman ko ang kanyang hindi mapakali. Ang paraan ng kanyang mga mata ay tumatakbo sa paligid, laging sinusuri ang mga anino. Iniwasan ko ang aking ama, hanggat kaya ko, na hindi nais na mag-abala sa kanya sa aking lumalaking takot. Ang kanyang kalusugan ay patuloy na bumaba, at ang bigat ng kanyang sakit ay nagdagdag sa aking sariling pakiramdam ng paghihiwalay. Ang mga tunog sa gabi ay nagpatuloy, bagaman naging mas madalas ang mga ito. Ang pagkakamot sa bubong, ang mga bulong, ang nakababahalang pakiramdam na may nanonood. Nagsimula akong matulog na may sandata, isang haba ng kahoy, na itinago sa tabi ng aking kama, isang walang silbi na kilos laban sa hindi nakikita. Isang hapon, nag-iisa ako sa bahay. Nakakasakal ang katahimikan, naputol lamang ng walang tigil na ugong ng mga sigaw. Naglakad ako sa sala, nanlaki ang aking mga ugat. Pagkatapos, narinig ko ito. Isang mahinang tunog nagmumula sa labas. Isang malambot na boses, isang malambing, inosenteng tawag. Franklin! Franklin! Ang boses ay tila nag-aanyaya sa akin, na humihila sa akin patungo sa likod ng bahay. Tumigil ako, nahahati sa takot at pag-usisa. Sinabi ko sa sarili ko na kathang isip lamang ito, isang produkto ng aking tumataas na pagkabalisa.
Ngunit nagpatuloy ang boses, bumulong sa aking pangalan, at hindi ko mapigilan. Binuksan ko ang pintuan sa likod at lumabas. Tahimik ang hangin, naghahatid ang araw ng mahabang anino. Nananagot ang gubat sa likod ng bahay, isang pader ng hindi maipapasok na berde. At pagkatapos nakita ko ito. Isang mahinang landas, halos hindi nakikita, na humahantong sa masinsing damuhan. Ito ay parang isang tao o isang bagay ang kamakailan ay dumaan. Ang boses, ang paulit-ulit na pagtawag, ay tila nagmula sa loob ng kabubatan. Ang landas ng mga sirang sanga at patag na damo ay sapat na. Nag-atubili ako saglit pagkatapos na hinihimok ng isang puwersa na hindi ko maintindihan, sinimulan kong sundin ang landas. Kumakabog ang puso ko sa aking dibdib, mataas ang aking pandama. Nilamon ako ng gubat ng buo, ang sikat ng araw na nahihirapan na tumagos sa makapal na kanopi. Lumamig ang hangin, basa sa amoy ng nabubulok na mga dahon at mamasamasang lupa. Ang landas ay humantong ng mas malalim at mas malalim, ang mga puno na nagtataasan sa akin tulad ng tahimik na mga bantay. Ganap ang katahimikan ng gubat, naputol lamang ng pagyurak ng aking mga bota sa lupa. Pakiramdam ko ako lamang ang tao sa mundo. Ang landas ay nagsimulang umakyat, na humahantong sa isang matarik na dalisdis. Habang umaakyat ako, napansin ko ang ibang bagay. Isang kakaiba, halos metalikong amoy, matalas at nakakabahala. Lumakas ang hangin na nagpapahirap huminga. At pagkatapos nakita ko ito. O sa halip akala ko nakita ko ito. Sa mga puwang sa mga puno, nakita ko ang isang figura. Maliit, parang bata. Mabilis itong gumagalaw, halos dumudulas sa damuhan. Hindi ko matukoy ang mga tampok nito, ngunit sigurado na naroon ito. Nakayuko ito na parang naglalaro. Pinabilis ko ang aking hakbang, natitisod sa mga ugat at bato. Nawala ang figura. Nalaglag ako ng mas malalim sa gubat na tumatawag, "Hello. Hello." Sumagot lamang ang gubat ng katahimikan. Pagkatapos nakita ko ulit ito. Sa pagkakataong ito, mas malapit ang figura, bahagyang natatakpan ng isang makapal na kumpol ng kawayan. Nakita ko ang isang pagkurap ng paggalaw, isang flash ng maputlang balat. Lumamig ang hangin sa paligid ko. Isang pakiramdam ng takot ang tumama sa akin, napakalakas na halos natumba ako sa aking mga tuhod. Maingat akong lumapit, ang aking paghinga ay dumating sa mga raggy gasps. Hindi gumagalaw ang figura ngayon, bahagyang nakatago sa kawayan. Inabot ko, nanginginig ang aking kamay, at pinawi ang mga dahon. Doon. Nandoon iyon. Hindi ito isang bata. Ito ay isang bagay na kahawig ng isang bata. Ang balat nito ay maputla, nakasulasok na puti. Ang mga sanga nito ay payat at payat, na pinilipit sa hindi natural na mga anggulo. Ang kanyang mga mata ay napakalaki, itim, at hindi kumukurap. Sila ay sumasalamin sa mabulok na buwan na sumala sa kanopi, at pinunan nila ang isang hindi natural na katalinuhan. Tila nakatingin sila ng direkta sa aking kaluluwa. Nang magtagpo ang aming mga mata, lumabo ang mundo sa paligid ko. Nakaramdam ako ng matalas na sakit sa aking ulo. Isang alon ng pagkahilo ang tumama sa akin. Ang gubat ay tila umiikot at nawalan ako ng balanse. At pagkatapos, naglaho ang lahat. Nagising ako makalipas ang ilang oras, nakahiga sa sahig ng kabubatan. Lumulubog ang araw, naghahatid ng mahaba, nakakatakot na anino. Sumakit ang aking ulo at sumakit ang katawan ko. Pakiramdam ko ay walang direksyon at mahina. Nagsikap akong umupo at napansin ko ang isang matalas, nasusunog na sakit sa aking braso. Tiningnan ko pababa at nakakita ng ilang mahaba, malalim na gasgas sa aking balat. Bahagyang nagdurugo sila. Hindi ko naaalala kung paano ko nakuha ang mga ito. Natagpuan ako ni Dean. Inakay niya ako pabalik sa bahay, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pag-aalala. Nilinis niya ang aking mga sugat, nanginginig ang kanyang mga kamay. "Ano ang nangyari?" tanong niya, kagyat ang kanyang boses. "Anong nangyari?"
Sinubukan kong ipaliwanag, ngunit hindi lumabas ang mga salita. Ang alaala ng nakita ko o akala ko nakita ko ay isang gulo ng mga imahe at sensasyon. Ang mga gasgas, ang itim na mga mata. Lahat ay nag-iwan ng indelible na marka. Umiling lang ako, hindi makapagsalita. Hindi ako sigurado, sabi ko, ang mga salita ay isang walang laman na etyo sa katahimikan ng gabi. Ako, hindi ko alam. Ang insidente sa gubat ay iniwan akong nanginginig, higit pa sa ipinaalam ko kay Diane. Ang mga gasgas sa aking braso ay gumaling ng dahan-dahan, ngunit tumanggi ang nananatiling takot na mawala. Ang bawat anino ay tila gumugulo sa isang nagbabantang anyo, ang bawat tunog ay nagpalaki sa nakakabagabag na pakiramdam na may nagtatago sa malapit. Hindi natitinag ang pag-aalaga sa akin ni Diane at pinahalagahan ko ito. Matyaga siya, inaalagaan ang aking mga sugat at sinisigurado na ako ay nakakain ng maayos. Gayunpaman, nagsimula akong makaramdam ng hindi mapakali tungkol sa kanya. Ang mga bagay na akala ko nakita ko sa gubat. Ang boses na tumawag sa aking pangalan. Posible bang nagkakamali ako? Naliligaw na ba ako ng isip? O may kinalaman ba si Diane? Sinubukan kong itulak ang pag-isip, ngunit patuloy itong gumagapang pabalik, tulad ng isang madilim na pagkakalat ng pagdududa. Siya ang aking kaibigan noong bata pa, isang taong palagi kong pinagkakatiwalaan. Ngunit ang mga pangyayari, ang nawawalang mga bata, ang mga kaganapan na nakapaligid sa aming pagdating sa San Roque, ito ay labis na lahat. Nagkaroon ako ng pag-uusap kay Tia Monay. Si Tia Monay ay isang matandang kapitbahay, isang mahinang babae na ginugugol ang karamihan ng kanyang oras na nakaupo sa kanyang beranda, pinagmamasdan ang mundo na dumadaan. Siya ay may reputasyon na kakaiba at madalas na bumubulong sa kanyang sarili, ngunit palagi siyang mabait at magalang. Isang araw, nakita ko siyang nag-iisa na nakaupo, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bahay. Nilapitan ko siya, naghahanap ng ilang uri ng pag-unawa. Magandang hapon, Tia Monay, binati ko siya ng may paggalang. Magandang hapon, Tia Monay. Humarap siya sa akin, ang kanyang mukha ay kulubot na may mga linya, ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na pagkapagod. Magandang hapon, Franklin, sagot niya, basag ang kanyang boses. May mali ba, Tia? Tanong ko, nag-atubili. Huminga siya ng mahaba at dahan-dahan, at pagkatapos ay nagsalita siya. Ang kanyang mga salita ay parehong babala at isang lihim. Ingat ka kay Diane, sabi niya. Mag-ingat kay Diane. Tumaas ang tibok ng puso ko. Ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Tumingin siya sa paligid ng may nerbiyos na parang natatakot na marinig. Walang may sapat na tapang para sabihin totoo ang batang yon, bulong niya, halos hindi marinig ang kanyang boses. Walang may lakas ng loob na sabihin ang totoo tungkol sa batang iyon. Pero wala siyang ginawa kundi ang makatulong. Tia Monay, protesta ko, mahigpit ang boses ko. Inaalagaan niya tayo. Umiling si Tia Monay ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan na hindi ko maintindihan. Minsan, ang pinakamatamis ng ngiti ay nagtatago ng pinakamasamang puso, sabi niya, halos pabulong ang kanyang boses. Minsan, ang pinakamatamis na ngiti ay nagtatago ng pinakamasamang puso. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Huwag kang magtiwala sa kanya, Franklin, nagmamakaawa siya. Huwag mo siyang hayaang malapit sa iyo. Huwag kang magtiwala sa kanya, Franklin. Huwag mo siyang hayaang malapit sa iyo. Natapos ang pag-uusap, mas naguguluhan ako kaysa noon. Pagkatapos ng aming pag-uusap, masusing pinagmasdan ko si Diane, naghahanap ng anumang tanda. Walang anuman. Walang anuman, kundi ang kabaitan at pagkamapagbigay. Palagi siyang naroon upang tulungan ang aking ama. Isang gabi, bumagsak siya sa bakuran. Nagmadali si Diane sa kanyang tulong. Tinulungan niya siyang pumasok, pinalamig ang kanyang lagnat, at nanatili sa kanyang tabi hanggang sa muling makatanda siya. Nailigtas niya ang buhay ko, Franklin, sinabi sa akin ng aking ama pagkatapos, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat.
Siya ay mabuting tao. Gusto kong maniwala sa kanya. Gusto kong pagkatiwalaan si Diane. Ngunit itinanim ng mga salita ni Chamonay ang binhi ng pag-aalinlangan. Ang aking ama ay hindi lamang ang nakakita kay Diane sa isang positibong ilaw. Ang nayon sa kabuuan ay tila iginagalang siya. Hihinto siya ng mga tao sa kalye na naghahanap ng kanyang payo at payo. Ang kanyang presensya sa nayon ay tila nagdala ng isang pakiramdam ng seguridad at kapayapaan. Siyempre, baka yon ang mga epekto ng takot. Isang takot na hindi ko maibabahagi sa sinuman. Ang mga salita ni Chamonay ay isang imbitasyon sa pagdududa, at ang pagdududa, tulad ng takot, ay kumalat ng madali. Nakakahawa ito. Nagsimula akong mapansin ang mga bagay na hindi ko pa nagagawa. Ang mabilis na reflexes ni Diane, ang kanyang hindi kapanipaniwalang kakayahan na asahan ang aming mga pangangailangan. Ang kanyang kakaibang katahimikan, ang kanyang biglaan, halos hindi mahahalata na pagbabago sa mood. Ang paraan ng kanyang mga mata, kapag sa palagay niya hindi siya tinitingnan, ay nagtataglay ng isang malamig, kinakalkula na ningning. Nagsimula akong makarinig ng mga bulong sa nayon, mga alingaw-ngaw tungkol kay Diane. Sinabi ng ilan na siya ay pinagpala, pinagkalooban ng mga pambihirang kapangyarihan. Ang iba ay bumulong tungkol sa pagsumpa sa kanya. Ang iba ay nagsabi na ang kanyang ina ay isang manananggal, isang nilalang ng gabi, isang nagpapalit ng anyo na may kapangyarihan na putulin ang kanyang katawan at lumipad. Sinubukan kong ipawalang bisa ang mga alingaw-ngaw bilang simpleng pamahiin, ngunit kinain nila ako. Sila ay nagulo sa aking mga pagdududa at pinalaki ang aking takot. Ang pinaka nakakagambalang bagay na narinig ko ay tungkol kay Chamonay. Sinabi ng ilang tao na siya ay nasapian, nakakulong. Ipinagsawalang bahala ko ito bilang isang taktika sa paggambala na naglalayong pahinain ang otoridad at katotohanan ng kanyang mga babala. Ngunit paano kung hindi lamang si Chamonay ang nakakaalam ng katotohanan? Paano kung may masama na nagtatago sa ilalim ng tila walang kamaliang panlabas ni Diane? Ang aking isip ay isang larangan ng digmaan ng mga saloobin at hinala, takot at pagdududa. Nawawalan ako ng tulog. Nawawalan ako ng gana. Nawawalan ako ng isip. Pumunta ako sa gubat muli, umaasa ng mga sagot. Ang landas na sinundan ko noon ay nawala, nilamon ng laging berde. Tahimik ang gubat. Isang hapon, habang naghahalukay sa maalikabok na atik ng bahay, natitisod ako sa isang nakalimutang sulok. May mga lumang kahon at nakalimutang kayamanan. Nakakita ako ng isang mabigat, kahoy na dibdib, ang ibabaw nito ay natatakpan ng masalimuot na mga ukit. Sa loob, nakakita ako ng isang lumang salamin, ang frame nito ay napapinturahan ng edad, ang ibabaw nito ay nababalot ng isang pelikula ng alikabok at dumi. Nangingibabaw ang pag-usisa, maingat kong itinaas ang salamin. Nakakagulat ang bigat nito, at habang hawak ko ito, nakakita ako ng sulyap ng aking refleksyon. Ngunit hindi masyadong tama ang refleksyon. Ang aking mukha ay sira-sira, ang aking mga mata ay iba. Hindi ako yon. Iyon ay isa pang lalaki, na may payat na mukha at mga mata na itim, malalim, at ganap na walang liwanag. Ang kanyang tingin ay nakakulong sa akin, at isang nakakapangingilabot na kamalayan ang bumalot sa akin. Nakatingin ako sa isang bagay na hindi tao. Ibinaling ko ang salamin na may gulat na sigaw. Nadurog ang salamin, kumalat ang mga piraso sa sanilingon ko ang salamin na may gulat na sigaw. Nadurog ang salamin, kumalat ang mga piraso sa sahig. Tumalikod ako, kumakabog ang puso ko. Nang lumingon ako para umalis sa atik, pakiramdam ko ay pinagmamasdan ako. Nararamdaman ko ang mga mata ng lalaki sa salamin na nasusunog sa aking likuran. Mabilis akong umalis, ngunit ang imahe, ang nakababahalang paningin, ay nanatiling nakaukit sa aking isipan. Mula sa sandaling iyon, nagsimula akong makaramdam ng palagiang pakiramdam na pinagmamasdan. Ang bawat anino ay tila nagtatago ng isang nagtatago na presensya. Makikita ko ang mga sulyap ng paggalaw sa sulok ng aking mata.
Naramdaman ko na parang hindi na ako nag-iisa, na may isang bagay o isang tao na nakikibahagi sa espasyo sa akin. Napansin ni Diane ang aking tumataas na hindi mapakali. "Okay ka lang ba, Franklin?" tanong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Mukha kang nag-aalala." Sinubukan kong balewalain ang kanyang mga alalahanin, ngunit ang pakiramdam ng takot ay nagiging lalong mahirap na mapigil. "Stressed lang," sagot ko. "Bagong lugar, bagong buhay. Kinakailangan ng ilang paggamit." Pinag-aralan niya ako ng masinsinan. "Nandito kami para sa'yo," sabi niya. "Kailangan nating tulungan ang isa't isa." Gusto kong maniwala sa kanya, ngunit ang imahe ng lalaki sa salamin, ang kanyang itim na mga mata, ang kanyang walang laman na tingin, ay pinuno ako ng lumalaking pakiramdam ng pangamba. Nang gabing iyon, nagkaroon ako ng isa pang bangungot. Nakita ko ulit ang salamin, ngunit sa pagkakataong ito, mas malaki ito, pinupuno ang aking buong paningin. Nandyan ang lalaki, ang kanyang mukha ay ilang pulgada mula sa akin. Bumubulong siya, nagsasalita ng mga salita na hindi ko maintindihan, ngunit nararamdaman ko ang lamig, nakakapanlinlang na paghipo ng kanyang mga kaisipan. Sa wakas, ang kanyang mga salita ay sinamahan ng isang pagtaas ng dalisay, walang kapintasan na mali siya. Sinubukan kong sumigaw, ngunit walang tunog ang lumabas. Sinubukan kong gumalaw, ngunit naparalisa ako. Nakulong ako. Sumugod ang lalaki, bumukas ang kanyang bibig ng malawak, na inilalantad ang mga hanay ng matalas, matulis na ngipin. Nagising ako na sumisigaw. Ang takot ay hindi na isang bulong, ngunit isang bingi na ugong. Nakumbinsi ako na may isang bagay na sinusubukan na pumasok sa aking buhay. Upang ariin ako. Upang gamitin ako. Si Diane, nagising sa aking mga sigaw, ay pumunta sa aking silid. Inalo niya ako na tinitiyak sa akin na panaginip lamang ito. Nilinis niya ang aking pawis na mukha. Ngunit nakita ko ang isang pagkurap ng isang bagay. Takot. Sa kanyang mga mata. Nang sumunod na araw, nawala ang aking ama. Nagising ako at natagpuan na walang laman ang bahay. Walang laman ang kama ng aking ama, wala na ang kanyang mga damit. Hindi na bagabag ang kusina. Hinanap ko ang bahay, tinatawag ang kanyang pangalan. Walang sagot. Tumakbo ako kay Diane, dumagundong ang puso ko. Nawala ang aking ama, sigaw ko, na pumutok ang boses ko sa gulat. Nawala siya. Sinubukan ni Diane na manatiling kalmado, na tinitiyak sa akin na malamang na naglakad lang siya. Hinalughob namin ang nayon, tinanong ang lahat kung nakita nila siya. Wala. Lumipas ang mga oras, ang bawat isa ay umaabot sa kawalang katiyakan. Ang takot ay nagbigay daan sa desperasyon. Nang magsimulang lumubog ang araw, sinimulan kong isipin ang pinakamasama. Nakita ko siyang nawala sa gubat. O mas masahol pa. Habang malapit nang mawala ng pag-asa, bumalik siya. Lumitaw siya sa pintuan sa harap, na parabang nagpagala-gala lang siya pauwi. Walang laman ang kanyang mukha, nanlalabo ang kanyang mga mata. "Tay," sigaw ko na nagmamadaling yakapin siya. "Saan ka nagpunta? Anong nangyari?" Tiningnan niya ako ng walang laman. Ako, "Hindi ko alam," sabi niya, walang laman ang kanyang boses. Hindi ko matandaan ang anumang bagay. Hindi niya maalala kung nasaan siya. Hindi niya maalala kung ano ang kanyang nagawa. Wala siyang naaalala. Tiningnan niya si Diane na parang nakikita siya sa kauna-unahang pagkakataon. "Sino ito?" tanong niya na itinuturo sa kanya. Natakot ako. Ang salamin, ang mga bangungot, ang lumalaking pakiramdam ng takot. Lahat sila ay nagtapos sa sandaling ito. Nakakulong ba ang aking ama? Tiningnan ko si Diane, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga mata, laging napakapahayag, ay natatakpan ng anino. Ang katotohanan, sa palagay ko, ay mas malapit kaysa kailanman. Ang mga araw na sumunod ay isang labo ng takot at tumataas na paranoia. Ang pagkawala ng aking ama, ang kanyang biglang amnesia,
ay nagbigay lamang ng lakas sa lumalaking pakiramdam ng takot na tuloy-tuloy na kumukonsumo sa akin. At pagkatapos nawala ang isa pang bata. Nagkaroon ng kaguluhan sa baryo. Nakuha ng takot ang mga taga-nayon, ang takot na nagtutulak sa kanila sa desperasyon. Sumigaw sila. Sila ay sumumpa. Sila ay tumalikod sa isa't isa. Ang mga bulong ng sisi at akusasyon ay pinuno ang hangin. Itinuro ng mga daliri kay Dean. Ang ilan ay nagsalita tungkol sa isang sinaunang sumpa. Ang iba ng mga masasamang espiritu. Si Dean ang may kagagawan, sigaw ng isang babae. Sumpa siya. Nanindigan ako na ipinagtatanggol si Dean laban sa tumataas na mga akusasyon. Ang sarili kong takot kay Dean ay isang palagi, nakakagiling na presensya, ngunit ang karahasan, ang galit, hindi ko kayang tiisin. Tumigil ka, sigaw ko, nanginginig ang aking boses. Hindi siya dapat sisihin. Paano mo nalaman, hinamon ng isa pang taga-nayon? Bago ka rito. Hindi mo alam ang mga paraan ng aswang. Naghang ang salita sa hangin. Aswang. Ang mga lumang kwento, ang mga alamat, ang mga takot ng mga henerasyon, ay nagsimulang sumasagupa sa baryo. Nahati ang nayon. Sinusuportahan ni ang ilan si Dean na sinasabi na walang batayan ang mga akusasyon. Ang iba na kinakain ng takot at pamahiin ay naniniwala na siya ang responsable. Kitang-kita ang tensyon sa pagitan namin. Nagtalo kami. Naglaban kami. Ngunit ang aming mga argumento ay palaging nagtatapos sa isang malambot, desperadong yakap. Nakatakda kami sa isang sayaw ng takot at pagdududa. Ang aking pag-ibig sa kanya, ang aking pagnanais na protektahan siya, ay patuloy na nakikipaglaban sa aking lumalaking hinala. Tinatanong ko siya. Diane, anong nangyayari? Tanong ko, nagmamakaawa ang boses ko. Ano ang alam mo? Tumingin siya palayo. Sasabihin niya sa akin na hindi niya alam, na gusto niyang tumulong, na natatakot siya tulad ko. Ngunit ang kanyang pag-iwas ay nagpalakas lamang sa aking mga pagdududa. Isang gabi, pagkatapos ng isa pang mainit na argumento, natagpuan namin ang aming sarili na nag-iisa, na nakatayo sa gitna ng bahay. Ang hangin ay pumutok sa hindi sinasabi na tensyon. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan, sigaw ko, hilaw ang boses ko sa pagkabigo. Maniniwala ka sa nakikita mo, Franklin, sabi niya, halos pabulong ang boses niya. Tiningnan ko siya, hinahanap ang katotohanan sa kanyang mukha, para sa anumang senyales. Gusto kong maniwala sa kanya. Nais kong magtiwala sa kanya. Ngunit ang lalaki sa salamin, ang mga bangungot, ang nawawalang mga bata, ito ay labis na lahat. Humakbang siya palapit sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ako kung ano ang iniisip mo, nagmamakaawa siya, na pumutok ang kanyang boses. Umatras ako mula sa kanya, hindi matitiis ang bigat ng sarili kong hinala. Tinignan ko ang kanyang mga mata at nakita ang refleksyon ng isang bagay na kakilakilabot. Natatakot ako sa iyo, inamin ko, ang mga salita ay napunit mula sa aking kaluluwa. Sa sandali, nanahimik ang pagitan namin. At pagkatapos, umabot siya, at ako ay hinila sa isang yakap. Nawala kami sa halik. Sa yakap na yon, ang lahat ng takot, ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng mga akusasyon, lahat ng ito ay natunaw. Ito ay isang maikling lunas lamang. Pagkatapos ng aming halik, sinabi sa akin ni Diane na makipagkita sa kanya sa gubat. Napuno ako ng pakiramdam ng pangamba habang sinusundan ko ang landas. Natakot ako sa maaaring matuklasan ko. Nang gabing iyon, natagpuan si Tiamonay na nakabitin sa isang puno ng balete. Natagpuan siya sa labas lamang ng baryo, ang daan na palagi kong papasok sa gubat. Sinabi ng mga matatanda na ang kanyang dila ay pinutol, isang kakilakilabot na tanda. Ang balita ay lumaganap sa baryo tulad ng wildfire, na nagdaragdag ng gasolina sa mga apoy ng takot at galit. Nasa bingit ng pagbagsak ang nayon. Ang pagkamatay ni Tiamonay ang nagiging sukdulan. Ang baryo ay bumaba sa estado ng pagkasabik.
Sumigaw ang mga tao sa takot, ang kanilang mga mukha ay naggulo sa takot. Ang sisi ay isang sandata. Sila ay sumigaw. Sila ay umiyak. Ang mga akusasyon laban kay Diane ay mas malakas, mas matigas ang ulo. Nagpasya si Aling Mirasol, ang kanyang mukha ay may linya ng edad at karunungan na kumilos. Inanunsyo niya ang isang pagtataboy, isang paglilinis na ritual upang palayasin ang kasamaan na kumalat sa San Roque. Sa kabila ng lumalaking panganib ng tunay na pagkakakilanlan ni Diane, alam kong kailangan kong lumahok. Kailangan kong naroon para kay Diane. Kailangan kong makita sa aking sarili kung siya nga iyon. Nakipaglaban ang aking takot sa aking katapatan. Ginanap ang ritual sa gitna ng baryo sa plaza. Isang malaking bonfire ang nagninyas na naghahatid ng mga kumikislap na anino sa mga mukha ng mga taga-nayon. Nakatayo si Aling Mirasol sa gitna, maputla ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang kakaibang kasighian. Dumating ako, ang aking ama, na hindi pa rin umatras at malayong malayo, ay sumunod sa akin. Nakita ko si Diane. Tumayo ako sa kanyang tabi, ang aking kamay ay nakahawak sa kanyang balikat. Hinawakan ng kanyang kamay ang aking kamay. Gagawin natin ito ng magkasama, Franklin, bulong niya. Nagtipon ng mga taga-nayon, ang kanilang mga mukha ay halo ng takot at pag-asa. Nagsimula si Aling Mirasol na umusal, ang kanyang boses ay tumataas at bumabagsak sa isang ritmo na cadence. Lumahok ang iba pang mga albularyo ng mga kalapit na nayon na nagdaragdag ng kanilang mga boses sa pag-awit. Ang hangin ay nag-thrum na may lakas ng ritual. Nagsimula ang ritual. Tumaas ang pag-awit sa kasighian. Tumaas ang init mula sa bonfire. Pagkatapos, humakbang ang aking ama, walang ekspresyon ang kanyang mukha. Naglakad siya sa isang mesa na puno ng mga kandila. Kinuha niya ang isa at tahimik na umatras na nakaupo sa mga anino. Nagsimulang mag-vibrate ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Mga salita ng kapangyarihan, sinabi ni Aling Mirasol. Mga salita ng kapangyarihan. Lumakas ang mga pag-awit, tumalo ng mas mabilis ang mga tambol. Isang pakiramdam ng pagkalito ang lumaganap sa akin. Nakaramdam ako na para bang hindi na ako nakatapak sa katotohanan. Nagsimulang bumulong ang aking ama. Sa isang sinaunang wika. Bigla, isang maliwanag, nakabubulag na ilaw ang sumabog mula sa langit. Mula sa gubat. Isang puti, magandang figura, gumagalaw ng may hindi likas na bilis, ay tumakbo sa plaza. Hindi ito tumagal at mabilis na bumalik sa gubat. Sa parehong sandali, isang malakas na sigaw ang pumutol sa mga awit. Isang babae sa karamihan, ang kanyang mukha ay nagulusa. Takot ay bumagsak sa lupa, gumagala at sumisigaw. Nanginginig na ngayon si Diane. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ngunit malamig ito. Nakatingin siya sa kalangitan. Gumulong ang kanyang mga mata sa kanyang ulo, at siya ay gumuho. Diane, sigaw ko na nagmamadaling pumunta sa kanyang tabi. Nang siya ay bumagsak, nakita ko ito sa kanyang mga mata. Takot. Ngunit gayon din ang isang nakatagong lakas. Mabilis na kumilos si Aling Mirasol at ilan sa iba pang mga albularyo upang buhayin siya. Bumagsak sa lupa ang ibang mga taga-nayon. Habang nakalutang si Aling Mirasol sa katawan ni Diane, nakita ko ito. Isang madilim, malalangis na sangkap ang tumagas mula sa kanyang bibig. Huminto ang puso ko. Ito ay isang tanda. Isang kumpirmasyon. Ang ritual ay nilayon upang iligtas tayo, hindi upang saktan tayo. Ngunit ang entidad ay bahagi natin. Bahagi ni Diane. Ang ritual ay isang bitad. Hindi sinubukan ng aking ama na magsalita at hindi siya sumubok na bumangon. Nasa ospital si Diane, nagpapahinga ng payapa. Hindi ko kayang iwanan ang kanyang tabi. Nanatili ako sa kanyang tabi bawat oras mula nang mangyari ang insidente. Tiniyak kong nakita ko ang mga nurse na dumadalo sa kanya. Pagkatapos umalis ang lahat, tiningnan ko siya. Alam ko na kailangan kong harapin siya at kailangan kong harapin ang katotohanan. Ang kasaysayan ni Diane.
Ang nawawalang mga bata. Ang babala ni Chamonay. Ang lalaki sa salamin. Ang mga bulong. Lahat sila ay konektado. Pumunta ako sa lumang bahay. Kailangan kong makita, kailangang hanapin ang mga sagot na tinatanggihan ng ngayon. Pumunta ako sa lumang kwarto ni Diane. Wala masyadong doon, bukod sa isang lumang kahon na puno ng mga alaala at ilang nakakalat na gamit. Sa loob ng trunk, nakahanap ako ng isang leather-bound journal. Ang inskripsyon sa takip ay nakasulat sa lumuluhong tinta. Mga lihim ni inay. Mga lihim ni ina. Binuksan ko ang journal at nagsimulang magbasa. Ang journal ay kay inay ni Diane. Ang unang entry ay may petsa ng mga taon bago. Nagsalita ito tungkol sa angkan ng mga aswang, isang pamana ng kadiliman at kapangyarihan, ang pamana na kailangan nilang dalhin. Hindi sila nilayon na ipanganak. Sila ay nilayon na ipanganak sa isang iba't ibang uri. Isang iba't ibang pilipit na buhay. Habang patuloy ako sa pagbabasa, natuklasan ko na ang mga ninuno ni inay ni Diane ay tunay na aswang. Sumulat siya tungkol sa kanyang kakayahang magbago, lumipad sa gabi, manghuli at kumain ng laman ng tao. Ngunit habang sumusulat siya, natutunan ko rin na naiiba ang inay ni Diane. Hindi siya buong aswang. Mayroon ding dugo ng isang tao, halos sa kanyang mga ugat. Ang kanyang sariling dugo. Nagnanasa siya ng ibang buhay, ng isang buhay ng pag-ibig, ng normalidad. Ang journal ay puno ng kalungkutan at pagsisisi. May mga babala tungkol sa mga panganib ng pamana ng pamilya. Ang sumpa na nahulog sa kanyang lahi. Pagkatapos may mga lihim. Ang mga katotohanan. Sinabi ni inay ni Diane na ang regalo o sa halip ang sumpa ay maaaring kontrolado. Na ang dugong aswang ay maaaring masupil. Sumulat siya tungkol sa mga sakripisyo, ang mga ritual, ang kaalaman na maaaring magbigkis sa nilalang sa loob. Si Diane ay isa ring inapo ng mga lahi na yon, ngunit ang lihim ay inilayo sa kanya. Ngunit sa parehong mga katangian ng isang aswang, ipinanganak din siya na may mga katangian ng isang tao. Habang binasa ko ang huling entry, ang mga salita ay puno ng desperasyon ng babae na nawawalan ng kontrol. Sumulat siya ng kanyang takot, ang kanyang pagkakasala, ang kanyang pag-ibig kay Diane. Sumulat siya ng kanyang plano. Na si Diane ay makakahanap ng kalayaan. Inilapag ko ang journal. Naiintindihan ko na ngayon. Si Diane ay hindi basta-basta masama. Isa siyang biktima ng kanyang lahi. Nakikipaglaban siya ng labanan sa kanyang sarili, isang labanan upang kontrolin ang kadiliman na naninirahan sa loob niya. Bumalik ako sa tabi ni Diane at sinabi ko sa kanya ang aking nalalaman. Nakinig siya ng tahimik. Wala siyang itinanggi. Franklin, sabi niya, malambot ang kanyang boses. Totoo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Maaari akong magbago, sabi niya, halos pabulong ang boses niya. Ako ay nakikipaglaban dito sa buong buhay ko. Ang aking ina, tinuruan niya ako kung paano ito kontrolin. Pumatak ang luha sa kanyang mga mata, ngunit kinurap niya sila palayo. Ang kanyang panga ay nakatakda sa isang matigas na resolusyon. Ang mga bata, ang pagkawala, hindi palagi ako. Minsan, kapag kinukuha ng kadiliman, hindi ko. Nawawalan ako ng kontrol. Ang mga pagnanasa, nagiging sobrang lakas. Tiningnan ko siya, isang halo ng takot at awa na kumukulo sa loob ko. Ang babaeng mahal ko, ang kaibigan na tumulong sa akin, ay isa ring nilalang ng gabi. Ang salamin. Nagsimula ako, ang lalaki sa salamin. Iyan ang aswang, sabi niya, mabigat ang kanyang boses sa takot. Ang tunay na sarili. Nagsusumikap na lumaya upang sakupin. Upang ubusin. At ang aking ama, tanong ko, ang tanong na nag-aapoy sa aking lalamunan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata saglit, pagkatapos ay binuksan niya sila, ang kanyang tingin ay nakakulong sa akin. Siya ay tinarget. Alam ng kadiliman na mahal mo siya. Siya ang paraan upang makarating sa iyo.
na para bang nasa senyales, nagdilim ang silid ng ospital. Nagkislot at namatay ang mga ilaw na isinubsob kami sa isang nakasasakal na kadiliman. Isang sigaw, malayo muna, pagkatapos ay mas malapit, ang tumusok sa katahimikan. Manatili ka rito, utos ko, ngunit huli na ang lahat. Tumindig na si Diane. Hindi na siya tao. Nagsimula ang pagbabago. Bumagsak at lumipat ang kanyang mga buto, nagulo ang kanyang balat, ang kanyang mga tampok ay nagiging isang bagay na kakilakilabot. Humaba ang kanyang mga ngipin sa matalas na mga pangil. Ang kanyang mga mata, sa sandaling ang kulay ng mainit na kape, ay naging isang nagliliyab, mapang-uyam na pula. Kailangan mong tumakbo, Franklin, ungol niya, ang kanyang boses ay isang mapait na pag-ungol. Umalis ka rito. Bumukas ang pinto sa silid, at isang figura, matangkad at payat, ang sumugod sa silid. Ito ay isang refleksyon, sira-sira, ng aking sariling ama. Ang kanyang mga mata ay itim, walang laman na mga socket. Ang kanyang mukha ay nagulo sa isang kakaibang pag-insulto ng isang ngiti. Aking ama. Ang aswang. Inilunsad ni Diane ang kanyang sarili sa kanya, isang buhawi ng mga kuko at ngipin. Kakilakilabot ang labanan, isang sayaw ng kamatayan at pagkawasak. Sumabog sila sa mga dingding, ang tunog ng pagdurog ng salamin at pagpunit ng laman na nag-echo sa ospital. Pinanood ko na paralisan ng takot. Ang lalaki, ang aking ama, ay makapangyarihan. Sinaktan niya siya, na ipinadala siya sa buong silid. Nakita ko ang isang flash ng tunay na anyo ng aswang. Lumayas ka, Franklin. Ngayon, sigaw ni Diane, hirap ang boses niya. Alam kong kailangan kong gumawa ng isang bagay. Hindi ako maaaring tumayo doon at panoorin silang punitin ang isa't isa. Papatayin siya ng aswang. O mas masahol pa, gagamitin niya siya at ubusin sila ng kanyang kadiliman. Kinuha ko ang tanging bagay na makakaya ko, isang pamamaraang pamatay ng apoy, at tumakbo sa aswang. Inindayog ko ito sa figura, at umatras ito sa sorpresa, na nagbibigay sa akin ng sandali upang makatulong. Hinila ko si Diane. Tiningnan niya ako at tumango. Nagpatuloy ang labanan. Kailangan kong gumawa ng isang bagay. Kailangan kong tapusin ito. Ang gubat, hingal ni Diane, duguan ang kanyang mukha. Ang gubat ng limot. Ang tanging paraan upang mapahinto ito. Alam niya ang ritual. Alam niya ang tanging paraan upang masira ang sumpa, upang wakasan ang siklo ng karahasan. Ang kanyang sakripisyo. Ang ritual upang masira ang sumpa. Ang tanging paraan upang wakasan ito. Ngunit naubusan na ako ng oras. Alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Hindi kita hahayaan, bulong ko, basag ang boses ko sa emosyon. Hindi kita hahayaang mamatay. Nagpatuloy ang labanan. Si Diane, kahit na sa kanyang nagbagong estado, ay hindi ganap na malampasan ang kadiliman sa loob niya, ang kapangyarihan ng aswang sa harap niya. Tiningnan niya ulit ako, at iyon ang hitsura na alam ko. Ang hitsura ng isang mandirigma, isang aswang, at isang kasintahan. Ang hitsura ng paalam. Ang gubat ang aming tanging kaligtasan. Tumakas kami sa ospital sa ilalim ng takip ng dilim, ang aswang sa anyo ng aking ama ay mainit sa aming takong. Si Diane, sa kabila ng mga pinsala, ay gumagalaw ng may bilis at liksi na humamon sa mga limitasyon ng tao. Tumakas kami sa gubat ng limot, ang gubat ng mga nakalimutang bagay, kung saan kailangang isagawa ang ritual. Ang hangin sa gubat ay makapal sa amoy ng pagkabulok, ang katahimikan ay may tuldok ng pagkabaliw na tumatalbog ng ating mga puso. Sinundan ko si Diane, desperadong sinusubukang makasabay, ngunit siya ay mas mabilis, mas malakas, isang lakas ng kalikasan. Ang aswang ay ilang hakbang lamang sa likod. Ang gubat ng limot ay isang lugar ng malalim, sinaunang mahika, kung saan manipis ang belo sa pagitan ng mga mundo. Sa puso nito ay isang clearing na pinangungunahan ng isang altar ng bato, ang lugar ng hindi mabilang na mga sakripisyo at ritual. Dito, sabi ni Diane, halos pabulong ang kanyang boses. Dito natin wawakasan ito.
Nakarating kami sa altar, mabigat ang hangin na may makalupang enerhiya. Nagbigay ng mahinang glow ang buwan na nag-ilaw sa clearing at sa kabuluhan na nakapaloob dito. Humarap siya sa akin, ang kanyang nagbagong mga tampok ay pinahina ng isang malalim na kalungkutan. Kailangan ko, Franklin. Para sa nayon, para sa iyo, para sa lahat. Hindi, nagmamakaawa ako, makapal ang boses ko sa mga luha. Kailangan may iba pang paraan. Wala, iginiit niya. Ito lamang ang paraan upang masira ang sumpa. Kailangan kong maging alay. Ang handog. Hayaan mo akong. Simula ko, alam na hindi ako aswang, pero alam ko rin na ako lang ang makakatulong. Hindi, Franklin, kailangan ko. Ako lang ang makokontrol nito, mapipigilan ito. Kasama ang madilim na dugo na dumadaloy sa akin. Tiningnan niya ako at nagbigay ng isang nag-iisang, puno ng luha ng ngiti. Walang magawa ako. Sinimulan ni Diane na ihanda ang ritual. Nagtipon siya ng kahoy na nagtataas dito sa altar. Naglagay siya ng isang mangkok na ceramic sa gitna. Sinimulan niyang sabihin ang mga sinaunang salita, isang panalangin upang pagaanin ang mga espiritu, isang panawagan ng kapatawaran. Tumayo ako sa kanyang tabi, wasak ang puso ko. Palapit na ang aswang. Habang nagsasalita siya, hinugot ko ang journal. Alam ko na handa siya. Alam ko na ito ang gusto niya. Alam ko na ito ang dapat mangyari. Pero alam ko rin na hindi ko siya pwedeng iwanan para gawin ito mag-isa. Sumugod sa clearing ang aswang, ang aking ama. Sumugod siya kay Diane. Habang lumalaki ang labanan, kumilos ako. Tiningnan ako ni Diane sa mga mata. Kinabig ng aswang, ang aking ama, ang isang sanga. Sinipa siya ni Diane. Sa gulo, kinuha ko ang isang piraso ng kahoy at hinampas siya. Ikaw, ipagkakanulo mo ang iyong dugo. Pagsusuka ng aswang. Hindi, sabi ko, nabasag ang boses ko, hindi kita ipagkakanulo. Pagkatapos, sa bawat piraso ng lakas na mayroon ako, isinaksak ko ang kahoy na istaka sa kadiliman sa aking ama. Bumagsak siya. Nawala ang aswang. Nawala siya. Nakita niya ito at mumiti. Ngayon, hinal niya. Huminga siya ng malalim. Tiningnan niya ang kahoy sa altar. Tiningnan niya ang mangkok. Huminga siya ng malalim. Hinati niya ang kanyang pulso at hinayaang dumaloy ang kanyang dugo sa mangkok. Mahal kita, sigaw ko, ang mga luha ay dumadaloy sa aking mukha. Nagningas ang kahoy na sumabog sa isang marahas na apoy. Sumayaw ang mga apoy na naghahatid ng mga anino na gumugulo at gumugulo. Lumakas ang hangin at pinuno ng amoy ng nasusunog na kahoy ang hangin. Ipinikit ni Diane ang kanyang mga mata, isang ekspresyon ng katahimikan sa kanyang mukha. Paalam, Franklin, bulong niya na naglalaho ang kanyang boses. Tiningnan niya ako ng isang huling beses. Alam ko kung ano ang dapat mangyari. Hindi ko kayang panoorin siyang mamatay. Humakbang ako pasulong, pero itinulak niya ako pabalik. Humakbang ulit ako. At pagkatapos, tumaas ang kadiliman. Tumindig ito, ang anyo ng aswang. Nagbalot ito sa kanya. Kinain niya ito. Umuungol ang mga apoy. Ang ilaw. Ang aswang sa harap ko. At pagkatapos nangyari ito. Bumagsak si Diane, nakapikit ang kanyang mga mata, isang mapayapang ekspresyon sa kanyang mukha. Naglalamon ang mga apoy sa altar. Napuno ng usok ang hangin. Sumigaw ang aswang. Pagkatapos nagkaroon ng katahimikan. Lumuhod ako, tumutulo ang luha sa aking mukha. Inabot ko siya, pero walang natira. Tanging mga abo lamang. Tanging katahimikan. Nagsimulang sumikat ang araw na naghahatid ng kanyang maputlang liwanag sa clearing. Namatay ang apoy na nag-iwan lamang ng mga baga. Nagsimulang mawala ang usok. Nag-iisa ako. Lumuhod ako doon sa palagay ko ay walang hanggan, basag ang puso ko, punit ang aking kaluluwa. Nawala na ang aswang. Nasira na ang sumpa. Pero sa anong gastos?
Nang tumingin ako ulit, nabasag ang mangkok. Umalis ako sa San Roque kinabukasan. Kalmado ang baryo. Naglalaro ang mga bata. Nagpapasalamat ang mga taga-nayon. Hindi ko kayang manatili. Ang bahay sa gilid ng gubat, ang mga alaala. Lahat ay palaging paalala ng kung ano ang nawala ko. Bumalik ako sa lungsod, sa aking dating buhay, na umaasa na makahanap ng aliw sa pamilyar. Ngunit hindi na pareho ang lungsod. Puno ito ng mga anino, ng mga etyo ng mga bulong at ang mga multo ng aking nakaraan. Gabi-gabi, pinahirapan ako ng mga bangungot. Pinangarap ko si Dean. Nakita ko siya na nakatayo sa harap ng isang tuyo na balon, nakatalikod sa akin, ang kanyang buhok ay gumagala sa hindi nakikitang hangin. Lumingon siya at mumiti siya. Mahaba ang kanyang ngipin, matalas, tulad ng mga pangil ng isang mandaragit. At ang kanyang mga mata, ang kanyang maganda, madilim na mga mata, ay itim, walang laman. Hello. Inabot niya ako, nakaturo ang kanyang kamay. Nandyan siya, palaging nandoon, at gabi-gabi, naging mas totoo ang panaginip, mas nakakatakot. Nagsimula ko siyang makita sa salamin. Tititigan ko ang baso, umaasa na makakita ng sulyap ng sarili kong mukha, pero hindi ako yon. Siya yon. Nakangiti sa akin, na umaabot sa akin. Naging isang piitan ang lungsod. Palagi akong nagmamasid. Laging may kamalayan. Laging takot. Natagpuan ko ang aking sarili na bumalik sa gubat. Kailangan kong hanapin ang clearing upang makita kung ano ang natira. Pumunta ako ulit sa gubat. Nandoon pa rin ang amoy ng pagkabulok, ang katahimikan ng gubat ng limot. Bumalik ako sa clearing, ang lugar ng ritual. Tahimik ang hangin at nasira ang altar. Walang anuman doon. Walang anuman kundi ang nananatiling amoy ng usok at ang mga multo ng memorya. Nanatili ako sa aking apartment, halos hindi kumakain. Hindi ako nakikipag-usap sa sinuman. Ang pagkamatay ng aking ama, ang sakripisyo ni Diane, ang kaligayahan ng ngayon. Lahat ay nawala. Nag-iisa ako. Isang araw, nagpasya ako na kailangan kong bumalik sa nayon. Alam ko ang mga panganib. Pero kailangan ko. Hindi ko naintindihan. Pagkatapos ay naalala ko. Bumalik ako sa bahay sa San Roque. Pumunta ako sa lumang bahay. Ang bahay sa dulo ng bayan. Ang bahay sa dulo ng daan. Pagdating ko, nakita ko ang isang bagong pamilya na lumilipat. Mas matanda ang lalaki, mas bata ang babae. Pero tila masaya sila. Pagpasok nila, nakita ko ang isang kurap ng isang bagay sa kadiliman sa likod nila. Naglakad ako sa bintana. Bumalik ang kadiliman. Tumingin ako ulit sa salamin. Bumalik ang pamilyar na kadiliman. Ang itim na mga mata. Nanonood dito sa akin. Pagkatapos, umihip ang hangin. Sumara ang pinto. Hindi ako nag-iisa. Natapos na ang sumpa, sabi nila. Tapos na ang sumpa, naisip ko. Nagsisimula na ang sumpa. Narinig ko ang isang pagkakamot sa pintuan. Hindi ang magalang na pagtapik ng isang kapitbahay, hindi ang banayad na pagkatok ng isang kaibigan. Ito ay isang pagkuskos, isang palaging ritmo na pagkuskos, tulad ng mga kuko sa kahoy. Tumalon ang puso ko sa aking lalamunan. Hindi ko nilock ang pinto. Ito pa rin ang sira-sirang lock na sinubukan ni Diane na ayusin. Lumakas ang pagkakamot. Umatras ako, ang aking mga mata ay tumatakbo sa paligid ng silid, naghahanap ng anumang armas, anumang uri ng pagtatanggol. Walang anuman. Tanging ang alikabok na kasangkapan, ang mga nakatakip na bintana, at ang nakasasakal na katahimikan na palaging bumabalot sa lugar na ito. Tumigil ang pagkakamot. Sandali ng katahimikan. Pagkatapos, isang boses, isang bulong na tila nagmula sa lahat ng lugar at wala sa kahit saan ng sabay. Franklin. Pamilyar ang boses. Ang parehong boses na tumawag sa akin sa gubat, ang boses na narinig ko sa mga bangungot, ang boses. Huminto ang paghinga ko.
Tinabunan ko ang aking mga tainga, sinusubukang isara ang tunog, ang takot, ang katiyakan ng kung ano ang darating. Pero tumagos ang boses sa aking isipan, sa aking mismong mga buto. Nagsimulang bumukas ang pinto. Dahan-dahan, walang humpay, nag-indayog papasok ang pinto. Isang figura ang nakatayo sa pintuan. Isa siyang babae. Matangkad at payat siya, ang kanyang mukha ay nakatago sa anino. Pero nakita ko ang kanyang mga mata, na nagniningning na may hindi banal na liwanag, isang liwanag na nagpapakita ng itim na kawalan na nakita ko sa salamin, sa gubat, sa aking mga panaginip. Pumasok siya sa bahay, ang kanyang tingin ay nakatuon sa akin. Mabuti na makauwi, Franklin, sabi niya, ang kanyang boses ay isang silken bulong, na tumutulo sa pulot at takot. Pagkatapos, ngumiti siya. Ang kanyang mga ngipin. Mahaba ang mga ito, matalas, at hindi maikakaila. Mga ngipin ng aswang. Alam ko. Alam ko na hindi na ako ligtas. Ang bahay, ang nayon, ang gubat. Lahat ay nalamon sa kadiliman. Hindi pa tapos ang sumpa. Nagsisimula pa lang ulit.